Truck na may karagang buhangin, pumaligtad, poste ng kuryente, natumba. DSWD, naghandog ng 100,000 pesos na pinansyal na tulong para sa mga mag-aaral na biktima ng shooting incident. Lalaki, sugatan matapos saksakin ng sarili sa barangay Mambukyao, Batan. DepEd Secretary Angara, bumisita sa mga biktima ng shooting incident sa Tacloban. 640 benepisyaryo ng Bagong Pilipinas Rice Program nakatanggap ng rice subsidy sa Kalibo. Malaking ipo-ipo na mataan sa karagatan sa Agusan del Norte. 700 na magsasaka sa Bohol na apektado ng El Nino magkakaroon ng sapat na patubig. Magandang hapon, Provincial Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga kalanan sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito mabalitang aming nakalap ngayong araw June 24, 2026. Aksidente na bumaliktad ang truck na may kargang buhangin kung saan nadamay at natumba din ang poste ng kuryente. Bumaliktad ang isang truck sa bahagi ng bayan ng Libakaw, Aklan nitong Hunyo 23 na nagresulta rin ng pagkakatumba ng isang poste ng kuryente. Batay sa malarawang kuha sa lugar, makikitang bumaliktad sa gilid ng kalsada ang truck habang natumba rin ang poste na posibleng nakaapekto sa supply ng kuryente sa lugar. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na impormasyon ng mga otoridad hinggil sa sanhi ng aksidente at kung may mga nasugatan sa aksidente. Patuloy pang ginagawang investigasyon ng mga kinauukulan upang matukoy ang ang pangyayari. Era Gibrianes, Kalibo Cable News. DSWD, maghahandog ng 100,000 pesos na pinansyal na tulong para sa mga mag-aaral na biktima ng shooting incident sa Tacloban. May detail sa balita niyan, si Jillian Rosales. Naghandog ng 100,000 pesos na tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development para sa 9 na estudyante na biktima ng apektado ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City nitong Lunes. Ang 9 na biktima ay kasalukuyang nagpapagamot sa ospital. Maliban sa pinansyal na tulong, makatatanggap din ng angkop na interbensyon ang 4 pang mag-aaral na naapektuhan ng insidente at magpapatuloy pa ang pagbibigay ng psychological first aid para sa iba pang biktima. Maging ang mga pamilyang biktima na nasawi sa trahedya ay mabibigyan ng burial assistance. Jillian Rosales, Kalibo Cable News. Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ang kanyang sarili sa barangay Mambukyao, Batan, Aklan. Sugatan ng isang 38 anyos na lalaki matapos sumanong saksakin ang kanyang sarili sa loob ng kanilang bahay sa barangay Mambukyao, Batan, Aklan nitong Martes, Hunyo 23. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Batan, nakatanggap sila ng tawag hinggil sa insidente dakong alas 7:22 ng umaga at agad na nagpadala ng responders sa lugar. Pagdating ng mga rescuer, nadatnan nila ang biktima sa loob ng bahay. Batay sa paunang investigasyon, ginamitan umano ng biktima ng tinatayang 6 na pulgadang patalim ang kanyang sarili. Nagtamo ito ng sugat sa tiyan at agad na binigyan ng paunang lunas at isinugod sa Aklan Provincial Hospital sa Kalibo para sa karagdagang gamutan. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang kabuuang detalye at motibo sa likod ng insidente. Era Gibrianes, Kalibo Cable News. DepEd Secretary Sonny Angara nakipagpulong sa mga opisyal ng LGU at PNP matapos ang shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban. Samantala, binisita niya rin ang pamilya ng biktimang nasawi sa insidente. May detail sa balitang yan, si Jillian Rosales. Nitong Martes, June 23, nakipagpulong si Secretary Sonny Angara sa mga opisyal ng Local Government Unit, PNP at DepEd Field Offices matapos ang nangyaring insidente nitong Lunes sa San Jose National High School sa Tacloban. Nananawagan si Secretary Sonny Angara sa mga kapulisan na siguraduhin ang kaligtasan ng nasabing paaralan at iba pang mga lugar
upang maiwasan na maulit ang parehong insidente o paggaya ng iba pang mag-aaral. Binisita rin ni Angara ang burol ng mga biktima at nagtungo sa mga lokal na hospital upang kamustahin ang kalagayan ng mga sugatan. Samantala, upang tugunan ang matinding trauma ng dinaranas ng komunidad ng paaralan, nakipagtulungan ang Department of Education sa Department of Health, Regional Juvenile Justice at Welfare Council, Department of Social Welfare and Development at UP Tacloban Psych upang agad na magpadala ng mental health at psychosocial support service. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako hinagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Nakatanggap ng rice subsidy ang mahigit 600 mga benepisyaryo ng Bagong Pilipinas Rice Program sa Kalibo, Aklan. 640 benepisyaryo mula sa Barangay Poblasyon Kalibo ang nakatanggap ng rice subsidy sa ilalim ng Local Government Support Fund Bagong Pilipinas Rice Program na ipinatutupad sa lalawigan ng Aklan. Kabilang sa mga nakinabang sa programa ang mga person with disability, senior citizen, solo parent, at mga miyembro ng transport sector. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng mahigit 10 kilo ng bigas bilang bahagi ng ayuda ng pamalaan. Ayon kay Alexis Apolonio, Provincial Agriculturist ng Aklan, umabot sa mahigit 4,000 benepisyaryo sa buong bayan ng Kalibo ang inaasahang mabibigyan ng rice subsidy sa ilalim ng programa. Dagdag pa niya, higit sa 90 million pesos ang inilaan na pondo para sa rice subsidy sa buong lalawigan ng Aklan na inaasahang makikinabang ang tinatayang 34,000 na benepisyaryo. Layunin ng programa na makatulong sa mga sektor na higit na nangangailangan at mapagaan ang kanilang gastusin sa pagkain sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Era G. Briones, Kalibo Cable News. Sa balitang probinsya, isang malaking ipo-ipo ang namataan sa karagatan ng bahagi ng Agusan del Norte nitong linggo. Nakuha pa sa video ang kakaibang eksena kung saan isang residente ang may hawak na gunting sa paniniwalang kaya nitong mahinto o mawasak ang ipo-ipo. May detail sa balitang yan, si Andy Narce. Lord! 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 Isang malaking ipo-ipo o water sprout ang namataan sa karagatan sa bahagi ng Agusan del Norte nitong linggo. Sa kuhang video ng ilang residente, makikitang unti-unting nabubuo ang water sprout sa ibabaw ng dagat. Bagamat nanatili ito sa karagatan at walang naitalang pinsala o nasaktan sa insidente, agad naman itong naging sentro ng atensyon ng mga nakasaksi. Lord! 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 Kapansin-pansin din sa video ang isang residente na may hawak na gunting. Ayon sa lumang paniniwala ng ilan, ang paghawak o pagputol gamit ang gunting ay maaring makapagpahina o makapagpatigil sa ipo-ipo. Gayunman, wala o manong siyentipikong basihan ang naturang paniniwala. Ayon sa mga eksperto, ang water sprout ay isang natural na weather phenomenon na nabubuo sa ibabaw ng tubig dahil sa matinding kondisyon ng panahon. Para sa Balitang Probinsya, Andy Narce, Kalibo Cable News. 700 na magsasaka sa Bohol na apektado ng El Nino magkakaroon ng sapat na patubig. May detail sa balitang yan, si Jeroen Rosales. Sa isinagawang pagpapasinaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Abaca, Mabini, Bohol, mahigit 500 na ektarya ng sakahan sa 5 barangay sa mga bayan ng Mabini at Alicia ang nagkaroon ng sapat na patubig na kung saan hindi na kailangan mangamba ang mahigit 700 na magsasaka sa Bohol na apektado ng El Nino dahil mayroon na silang maaasahang tuloy-tuloy na supply ng patubig para sa kanilang mga pananim. Dahil dito, inaasahan na mapapataas ang ani ng palay at high-value vegetable crops dahil sa supply ng tubig. Samantala, hinihimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtanim ang mga magsasaka ng high-value commercial crops gaya ng pakwan, luya,
ube, mani at talong, kasabay ng pagsusulong ng climate smart agriculture sa pamamagitan ng paggamit ng solar pump at water reuse o recycling upang maging matatag pa ang agrikultura sa kabila ng pagbabago ng klima. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay na panahon sa probinsya ng Aklan. Sa buong Western Visayas, may ulat si Maria Adas Lunar Silvestre mula sa Iloilo Dupla Radio Station, Pag-asa, Visayas. Maayong adlaw sa tanan. Muna yung aton latest weather update para sa karon nga adlaw sa Wednesday, June 24, 2026. As of kanayang paginang aga, ang gana-monitor natin nga si Typhoon Francisco ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga ang iya sentro ay yara sa may 295 km east-northeast of Basco, Batanes. May maximum sustained winds in nga 140 km per hour near the center, kag gastunas nga up to 170 km per hour. Ang iya hulag ay pa-northward at 10 km per hour. Base sa atong tropical intensity outlook, si Bagyong Francisco ay posibleng magagwa sa atong Philippine Area of Responsibility by Thursday evening. Kag ang isa ka bagyo nga ginamonitor naton sa sagwa sang atong Philippine Area of Responsibility na kung sa diin ay isa ka tropical storm and may international name nga si Higos, ay gina-estimate naton base sa mga available nga data nga ang iya sentro ay yara sa may 2,120 km east of Central Luzon. May maximum sustained winds in nga 65 km per hour near the center, kag gustnas nga up to 80 km per hour. Ang iya hulag ay pa west-northwestward at 20 km per hour. So ang ini nga bagyo ay posibleng magasulod sa atong Philippine Area of Responsibility by tomorrow evening, and once magsulod siya sa aton part, ay pagkahatagan naton siya sa local name nga si Bagyong Gardo. And then, magagwa man siya sa aton par by Friday morning or afternoon. So, ang ining mga bagyo ay wala man niti direktang epekto sa aton, especially diri sa Western Visayas. Samtang southwest monsoon ang nag-aapekto sa may Central Luzon, Southern Luzon, kag Visayas. Bangod sini nga sistema diri sa Western Visayas ay maga-eksperyensya sa magal-umo na kalangitan nga may mga paglapta-lapta mga pag-ulan pangilat panaguob dugas ang southwest monsoon. Makasarangan tugtog makusog naman ang hangin natin ng magahalin sa direksyon southwest nga magadalas ang makasarangan tugtog mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod alas 6:15 karon sa hapon kag magabutlak ini alas 5:30 buwas sang aga. Kagumuni ang aton latest weather update. Para sa madugang nga impormasyon, bisitahan lang ang ating official website at www.bagong.pagasa.dust.gov.ph, pati na ang ating mga official social media accounts. Halin diri sa may Iloilo Daplo Radio Station Pag-asa Visayas DOST. Ako si Maria Adat Lunar Silvestre, madamagid nga salamat. At iyan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito sa Richie Briones at ito ang Kalibo Cable News.